Hey guys, may alaga ba kayong pusa? So ito medyo concerning, no? Okay, sa video ko na yon, ang daming nanood, okay? Almost 200,000 views as of today, and it was just uploaded mga 2 days ago. Ngayon, maraming mga cat owners ang medyo na-alarma o nagalit. That was not my concern. That was not my intention na manakot, ano? I'm just giving you facts here para po meron kayong information na pwede nyo gamitin sa pagdedesisyon ninyo kung mag-aalaga ba kayo ng pusa or hindi. Kung paano nyo i-handle yung mga pusa or kung paano ninyo saan nyo ilalagay yung pusa, kung risk ba siya sa mga taong nasa paligid ninyo, especially yung mga loved ones ninyo sa loob ng bahay. So, kailangan lagi tayo may informed decision. And hindi naman ako bias sa mga dogs na in such a way na gusto ko na mawalan na ng mga cat owners and cat lovers. Hindi naman ako gano'n. No? I have personally my family has 7 cats. Ayan, we have Maine Coon cats, meron tayong British long-haired cats and crossbreeds, and mga puspin doon sa Makamot, sa Manalo K9. So, we love cats. We know they are very useful sa paghuli ng mga daga, lalo na, di ba, pag may mga dog food na nakakalat o kaya basura, lagi may mga daga yan. And cats are very useful in warding them off, at least. And they're very useful din sa mga insekto, kagaya ng mga ipis, and mga kung ano pang mga critters na kinatatakutan dyan. We love cats. Ang problema lang namin, kaya namin nilabas yung cats namin. Dito sa loob sila ng bahay dati, inalis namin sila dito because my daughter Gabrielle started to develop some sort of respiratory distress dahil doon sa mga sabi ng doctor niya, dahil sa mga dander, sa fur ng cat sa paligid. So inalis namin, pati yung alaga niyang toy poodle, nilabas namin, hindi na sila dito sa loob ng bahay. Even my sons, Miguel and Adam, also experienced respiratory distress dahil sa dander and fur nila. So we don't have any animals here inside the house except for fish, which is good dahil wala silang dander or fur na kinakalat sa paligid. So we're not cat haters, and I'm not saying na you should get rid of your cats or you should kill cats or whatever. No, I'm not like that. And hindi naman tayo bias sa cats versus dogs kasi sinasabi ko nga sa marami kong videos, dogs are the #1 vector of rabies naman. 99% ng mga rabies cases sa tao ay nakuha nila from dogs. Oh, lalo na mga stray dogs. Yan ay according sa World Health Organization. So we're not biased into protecting yung reputation ng mga dogs na wala silang sakit na makukuha tayo doon. Of course, we can get sick from different parasites then from dogs. Pero ito kasi, this video is about Toxoplasma gondii. Paano natin nakukuha yan? Paano nakukuha ng mga tao yan? Number 1 is from eggs or mga oocytes na exclusively nakukuha yan sa mga cats and mga felids, or ibig sabihin pati mga tigers, lions, yan. Kasi sa mga cats lang po sila nagre-replicate sexually. Sa mga cats lang sila nagre-reproduce sexually. Okay, that's number 1. Kaya kapag nilalabas yan sa poop nila, no? So, if you are going to places may mga cat poop, or kagaya ng isang nag-comment sa atin, no, sa video natin last time, yung mga vegetables daw nila, vegetable garden, pinupupuan daw ng mga pusa ng kapitbahay nila. Okay, so that's also a risk factor kapag kinain mo ngayon yung mga gulay, lalo na kung hindi mo niluto ng maigi or hindi mo winash ng maigi, mapapasok ngayon sa iyo yung Toxoplasma gondii or gondii. So itong number 1 problem is cats, no, yung pagkuha ng Toxoplasma eggs and oocytes from the poop ng cats or contamination. Halimbawa, naglilinis ka ng cat litter mo, lalabas mo, tapos nakalimutan mo maghugas ng kamay or hindi mo naugasan ng maayos yung kamay mo. Pinakamaganda dyan, of course, yung soap natin, yung Super Doc soap, okay? Not just selling it, I'm just saying ito talaga yung pinakamagandang soap talaga. Available yan sa Shopee, TikTok, Lazada natin, and sa mga dealers nationwide. So, if you do not wash your hands with soap na antibacterial, protozoan sa ang Toxoplasma gondii. So, they can be washed out naman with proper hygiene. Pero kailangan din, no, particular din kayo sa sanitation and total hygiene sa buong bahay ninyo. If you have cats at home, syempre tumatapak sila sa cat litter, tapos natapak ngayon sila sa buong paligid ng bahay ninyo, nako-contaminate na po yung buong paligid. Malabo na doon lang kayo mako-contaminate by handling cat litter.
kung talagang yung pusa ay tumatapak dun sa cat litter, hindi naman agad-agad nalilinis yan. Usually, daily yan, binabago ng mga cat owners, daily yan nililinis. And then, yung litter na natitira doon, rini-recycle yon, hinahayaan yung mga unused cat litter na mag-remain doon. So, contaminated yan. And contaminated na yung buong bahay mo. Probably, no, may risk yan. Pero yung mga cats na alam yun, meron naman silang pinupuntahan sa labas, malinis naman, and there is very little chance na makakuha po ng Toxoplasma gondii yung pusa ninyo kung hindi naman siya nakikihalubilo sa mga pusakal dyan or sa ibang animals, and kung hindi nyo pinapakain ng raw meats. Which brings us to number 2, kung paano nakukuha ng mga tao ang Toxoplasma gondii is through eating raw or contaminated meats or contaminated water. Okay, Toxoplasma gondii can survive sa tubig and also sa raw meats. Ang mga warm-blooded animals kasi like pork, like mga poultry, I'm not sure, no, pero pork, lamb yan. And also yung mga shellfish, yung mga seafoods na mga nakakuha po kasi yan through runoff ng tubig, no? Ba, hugas ka ng dumi ng pusa or napunta sa sewage system or sa drainage system ang mga pusa sa paligid, yung mga pupo nila, contaminated na yung water sa paglabas ng mga tubig na yon. They go to our rivers and streams and oceans. Tapos pwede sila makakontaminate din ng mga alam niyo yun, mga oyster, mga talaba, shellfish, yung mga tulya. So pwedeng makakuha po kung hindi nyo niluto ng maigi yung mga salt water or sea or fresh water, ano na yan, mga seafoods. Okay, kung mahilig kayo sa seafoods, ingat din. Lutuin ng maigi para po mamatay sila. So, meron pong recommended heat at least mga 60 degrees centigrade pataas, and pagkatapos po may certain minutes din na kailangan thoroughly cook yung food ninyo or meats ninyo, and then papacool niyo ng mga 3 minutes bago nyo kainin. Okay, so this will ensure na hindi po kayo makakakuha ng contaminated meats. So, mga baka and mga horses, kung kumakain man ng raw meats, hindi siya masyadong tumatagal sa mga baka at mga horses. Usually yan, lamb and pork and shellfish. So, that's the number 2 transmission route para mapunta sa mga tao yung Toxoplasma na yan. Okay? And number 3 is through blood transfusion. Kung may blood transfusion ka nakuha, tapos ang host or yung taong nagbigay ng blood, nag-donate ng blood ay positive pala for Toxoplasma, and hindi naman usually yan tinetesting, no, sa mga blood banks or organ transplant. Okay? So those are the 4 ways na natatransmit yung Toxoplasma gondii sa mga tao. Your dog or your other pets can get Toxoplasma gondii from those routes then. Okay, so kung clear naman yung pusa ninyo from Toxoplasma, wala siyang Toxoplasma, pwede nyo pa-check sa vet ninyo. Then, wag nyo siyang pakainin ng raw meats. Yung mga dogs nyo rin, wag nyo papakainin ng raw meats kung ayaw ninyo magkaroon ng Toxoplasma gondii, yung aso ninyo or pusa ninyo, kasi nakakos nga ng iba-ibang problema yan. Okay, I will give a series of vlogs about Toxoplasma gondii. It is a very interesting parasite. Alam nyo, nagkukos din ito ng mga psychological problems. And, ang ganda ng mga studies ngayon. Oo, noon pa itong Toxoplasma, no? It's early 1900s, late 1800s, alam na nila yung tungkol sa Toxoplasma. Pero recently lang talaga na pag-aaralan yung mga pwedeng magawa ng Toxoplasma, kagaya nga nung nasa last video ko, na maaari siyang mag-cause ng inflammaging sa mga old people, mga senior citizens, na wala namang infections, pero dahil na-infect sila before ng Toxoplasma, ay nagkakaroon ng pamamagayang buong katawan, dementia or depression and other psychological problems, and also maaaring magkaroon din sila ng iba pang mga problems. Mga buntis, problema yan, and sa mga bata. So, Toxoplasma gondii, kung gusto niyo ng additional information, manood pa kayo sa mga susunod na mga vlogs ko about it, and yung video na stinitch ko dito, ay panoorin niyo po yon. So, hindi po sa pananakot, no? I just want you to be informed so you can make educated decisions sa buhay ninyo.